everyone, it's me, Angel again, and welcome back to my YouTube channel. Guys, alam nyo na ba na magtataas na naman ang contribution si PhilHealth? Oh my gosh, effective January 1, 2024. Siyempre guys, kapag nasa batas na natin yan, hindi natin talaga pwedeng baliin yan. Kailangan talagang sundin natin yan kung magkano ba talaga ang contributions ni PhilHealth kahit hindi natin gugustuhin. Ang pag-increase daw nito guys ay para sa pantustos ng iba't ibang programa tulad ng pagtaas ng sagutin ni PhilHealth sa pangkaraniwang sakit at sa expansion ng konsulta na libreng konsultasyon sa doktor, laboratory work, and gamot. Guys, ginawa ko tong video na to para hindi kayo magulat no, sa mga sahod na makukuha nyo nitong January 15. I'm sure yung iba dyan nag-take effect na sa mga payslip nyo and yung iba naman nitong katapusan. Grabe, sobrang bigat talaga nito sa mga employees guys, especially doon sa mga nag-earn lang ng minimum wage. No, yung mga nasa above minimum nga, pero magkano lang yung tinaas doon sa minimum wage? Alam nyo ba guys, napapansin nyo ba, ito nakikita ko din ha, mas malaki, kawawa yung mga employee dito guys. Sorry ha, pero sinasabi ko lang yung totoo. Alam nyo ba kung bakit? Diba last year, nagtaas sila ng salary increase na 40 pesos from 570 to 610 if I'm not mistaken. Basta nasa ganyang range na 40 pesos guys. And itong tinaas ng PhilHealth ngayon, mas mataas pa doon sa minimum wage, sa salary increase na binigay nila last year. Imagine guys, sobrang hirap na nga tayo ngayon sa sahod sa Pilipinas dahil ang taas na ng inflation, 'di ba? Sobrang bilis lang ng pagtaas, guys, sa mga price ng binibili natin sa labas, 'di ba? And yet ito magtataas si PhilHealth tapos hindi rin naman lahat ng company ay nagbibigay ng salary increase. Ito real talk lang tayo, guys. Dito sa Pilipinas, sobrang bihira lang yung mga employer na nagtataas ng sahod sa kanilang mga employees yearly. Yung iba, abutin ka na lang ng siyam-siyam dyan, ng 5 years, ng 10 years, hindi tataas ang sahod mo hanggat hindi ka na pro-promote. Kaya kawawa yung mga employee nito, oh my gosh. Pag si Pag-ibig guys, nag-increase, tanggap ko pa yun. Alam nyo ba kung bakit? Magiging savings nyo kasi yan si Pag-ibig eh. Makukuha nyo yan, walang kulang yan guys. Kung magkano ang contributions nyo kay Pag-ibig, pag nag-retire na kayo or pag magla-lump sum kayo guys, makukuha mo ng buo yan, walang kulang. Sobra pa, kasi meron niyang interest. Pero ito si PhilHealth guys, tapos maririnig na lang natin na wala ng pundo, nanakawan, merong korupsyon. 'Di ba ang bigat-bigat para sa atin dahil tayo, nagko-contribute tayo ng tama dahil wala naman tayong magawa dahil nasa batas yan. 'Di ba? Tapos nanakawin lang. Pero para doon sa mga indigent and senior citizen, libre naman po sila, no? Libre naman kayo, wala kayong babayaran. So, ito lang talaga yung concern ko dito sa mga employees. And I'm sure, concern din to ng mga employees ngayon. And sobrang bigat talaga nito sa kanila. So, imagine guys, kung minimum ka at ang sahod mo ay nasa 15,000 monthly. So, i-times mo yan to 5%, so 750. Ngayon, i-divide mo yan into 2 dahil hati dyan si employee, sa'yo, as an employee and kay employer. So, 375 pesos ang contributions mo kay PhilHealth. So, another example, kung ang iyong namang monthly salary is 17,000 times to 5%, so that is 850. So, i-divide mo yan into 2, so 425 pesos yung sa'yo and 425 din sa employer mo. Kung ang iyong monthly salary is 20,000 times 5%, so that is 1,000 pesos. So, i-divide into 2, ang contributions mo with PhilHealth is 500 pesos and 500 pesos naman sa employer mo. Sobrang bigat guys, no? Pero wala talaga tayong magagawa guys. But I suggest you guys, so ito payo ko sa inyo guys, from the bottom of my heart. Char. Pero honest, sobrang, alam ko yung feeling nyo ngayon na ang bigat-bigat nito guys. Kaya as much as possible, gumawa talaga kayo ng paraan na magkaroon kayo ng other income. Wag lang kayong mag-base doon sa salary nyo dahil ang hirap niyan guys, especially kung meron ka ng sariling pamilya, meron ka ng mga anak na pinapaaral, ang hirap-hirap niyan. So maging open-minded ka sa mga possibilities na pwede mong pagkuhaan ng income. And yun, i-ano lang natin guys, i-aim natin na in the future, soon, sana hindi na tayo magtatrabaho.
we will build our own business dahil ang hirap maging employee na hindi sapat yung kinikita mo monthly. Okay guys, so that's my video for today. Thank you so much for watching everyone!